welcome back to my YouTube channel! Sa mga baguhan dyan sa aking YouTube channel at hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe me at pakiclick yung bell notification para lagi kang updated sa mga ina-upload kong mga ganito. So, na-miss ko kayo guys. Ilang days na hindi ako nag-upload. More than 13 days ata na wala pa akong in-upload kasi andito na po ako sa Pilipinas. Nakauwi na po ako at sobrang busy po ako sa aking pamilya. Kaya hindi pa ako masyadong nakapag-upload ng aking mga video. So, kung hindi ko pa maisip kung ano yung pwede kong i-upload, na bali habang nandito ako sa Pilipinas ay nag-iisip ako kung ano yung pwede kong in-upload pero parang tinatamad pa ako. Pero kanina lang ay nakita kong sa aking mga comment dito sa aking YouTube studio, nag-scroll ako. More than 2 months, 1 month na pala yung mga nandito ng mga comments. So, hindi ko sila masyadong napansin. So, hindi ko masyadong nasagot yung kanilang mga katanungan dyan. So, maraming nagtatanong sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas. Nakagaya kong dito na sa Pilipinas. Welcome home. Hello. Ay, ang sarap na bumalik sa Pilipinas, guys. So, okay. Balik na tayo. So, welcome back sa aking YouTube channel. So, ayun, balik tayo sa ating kwento. So, dito sa ating last upload, so more than, di ko alam kung ilang buwan ko na to na in-upload. So, nakita ko lang na may may nag-comment sa ating in-upload na to. So, si Abigail Ballesteros, nagtatanong siya, may tanong siya dito kung about sa andito na kayo sa Qatar. So tanungin po natin, ay sagutin po natin yung kanyang katanungan, si Miss Abigail Ballesteros. Hello sa inyo, Miss Abigail Ballesteros. Big love shoutout kung na panood mo man itong aking vlog ngayon. Sana mapanood mo pa nga at sana ay andito ka at marinig mo tong tanong mo para magkaroon ka ng idea. So, kung ano lang po yung naging experience ko dyan sa Qatar, kung ano pa yung nalalaman ko, ay share ko lang po sa inyo. So, ito po si Miss Abigail Ballesteros. Hello po, musta po kayong lahat dyan? Musta ka Miss Abigail Ballesteros? Ito po yung tanong niya. Basahin po natin. Tanong ko lang po, 2 months na po ako dito sa amo ko. Gusto ko umuwi, pumayag naman siya at sabi niya agency ko daw ang bibili ng ticket. Totoo ba? Sabi niya. So, ang sitwasyon mo po, Miss Abigail Ballesteros, ay ang pagkakaalam ko dyan nung nandyan pa ako sa Qatar ay depende po yan sa agency, depende po yan sa usapan ninyo ng agency at saka ng amo mo. So, ang alam ko dyan ay 2 months ka pa lang kasi parang malabo ata na agency yung bibili ng ticket mo. Kasi ang alam ko dyan kapag hindi ka pa naka 6 months, 5 months, 6 months ata, kapag hindi ka pa naka 5 to 6 months na andyan ka sa amo mo ay hindi ka na ata pwedeng hindi ka na ata pwedeng ipauwiin or dyan ka na lang ata sa amo mo or pwede ka atang ibalik dyan sa agency tapos hahanapan ka ng ibang amo. Pero yung sinasabi ng amo mo na agency mo yung bibili ng ticket mo, so napakabait naman ng agency mo kung ganun. Pero sa pagkakaalam ko parang malabo na sila yung bibili ng ticket mo. So kung 2 months ka pa lang dyan sa amo mo, Miss Abigail, tiisin mo na lang muna. Malay mo kung ano mo naging problema mo ng amo mo, kung ano yung naging ayaw mo dyan sa pamilya ng amo mo ay tignan lang natin. Baka malay mo, baka magbabago sila, baka maging mabait sila or ano man yung naging problema mo dyan. Kung ano ba nga yung naging problema mo, amo mo ba o yung mga kasama mo, nahihirapan ka ba sa trabaho or ano, tiisin mo na lang muna, malay mo maging rin yan, mahasanay ka rin. Ganyan lang talaga kapag bago ka pa lang sa isang amo, mahihirapan ka talaga kasi nag-a-adjust pa lang tayo sa trabaho, nag-a-adjust tayo sa ugali ng amo, sa ugali ng mga bata, sa mga alaga nila, sa mga alaga natin pala kasi may naging alaga rin ako dyan sa amo ko. So, sinuspon ko, pasensya na kayo guys. Simula kasi nung dumating ako dito sa Pilipinas, hindi ako nawawalan ng sipon. Araw-araw na lang, araw-araw meron yan sipon. So,
Kung yung agency na sinasabi ng amo mo yung bibili sa'yo, so, alam ko dyan parang depende po yan si agency. Hindi ko alam kung sila yung bibili talaga ng ticket mo kasi 2 months ka pa lang. So, ang pagkakaalam ko talaga dyan is ibabalik ka ng amo mo sa agency, tapos ang mangyayari dyan is yung agency sa'yo is baka hindi ka papauwiin. Ang mangyayari dyan is dyan ka muna sa agency mo, tapos ihahanap ka ulit ng magiging amo mo na iba. Yun. So, tiis-tiis na lang muna kasi ganun naman yung mga naging ano ko noon, yung mga naging kasabayan ko. Tapos sila rin ganyan din noon, bumalik din sila sa kanilang mga agency or gusto nilang umuwi, tapos yun, pinabalik sila sa agency, tapos hindi naman agency yung nagbayad ng ticket ng mga katulong, yung mga pinaalis nila. So, parang malabo yung sabi ng amo mo na agency yung bibili ng ticket mo pa uwi. So, kung ako lang sa'yo, advice ko lang sa'yo, mag-ano ka na lang, tiisin mo na lang muna, dyan ka na lang muna sa agency. Tapos, mali natin, di naman natin alam na siyempre, swertehan lang naman yung mag-abroad. Mali mo dyan sa naging amo mo na yan, is hindi ka swerte. Kapag magkaamo ka ulit sa susunod, ay masaswertehan mo na. Alam mo ba, Abigail, marami dito sa Qatar, yung mga kababayan natin, mga Pinay, ang dami nilang mga naging experience na pinabalik, lagi silang nakakaroon ng mga employer, yung mga iba pa nga nakalima na sila. Pero yung pinakahuli ay naging magbait naman yung kanilang mga amo. So, alam mo kung magiging ganyan yan sa'yo, kung sa pangalawang amo mo, kung di mo man maswertehan sa pangalawang amo mo, magpangatlong amo ka ulit. So, kahit ilang amo naman yung magiging ano mo dyan, magiging amo mo, okay lang naman dyan. Ihanap mo yung sarili mo, iharap mo yung katawan mo kung saan komportable ka na amo. Yun, kasi agency naman, tutulungan ka naman ng agency. Hayaan mo lang yung mga bunganga ng agency, ganun talaga, dakdakan ka muna. Bakit pinabalik, wag pabalik ka na lang dito, ano yung problema nila sa'yo? Siguro ikaw, ganyan, asahan mo yan na ganun yung sabihin nila sa'yo, normal lang yun, tiisin mo na lang, kasi ganyan talaga yung mga agency natin. So, kung ako sa'yo, dyan ka na lang sa agency mo, maghahanap ka ng iba, hahanapan ka naman ng agency mo na magiging bago mong employer, kasi sayang din naman yan, andyan ka na andyan ka na andyan ka na sa Qatar alam mo, pag dito sa Pilipinas, mahirap mag-apply, gastos, pamasahe mo, kung halimbawa nasa probinsya ka, pamasahe mo, papunta lang ng Manila to probinsya to Manila, ang daming gastos, ang laki ng gastos, so isipin mo yon. So, kung ako sa'yo, tiisin mo na lang dyan sa amo mo, kung kaya mo pang magtiis. Kasi, ang hirap talagang mag-apply ngayon. Ang hirap mag-apply dito sa Pilipinas. Isipin mo yan yung hirap mong nag-apply dyan sa Pilipinas doon. 'Di ba? Tapos, uuwi ka lang, naka 2 months ka lang dyan sa amo mo. Dyan ka na lang muna, tiisin mo na lang muna. Magbabago rin siguro yung ugali ng amo mo kung ano man yung naging hindi mo ginusto dyan. Ganyan lang talaga. Maninibago talaga tayo sa una hanggang sa maging maging wais at maging alerto na tayo sa pang-araw-araw na ginagawa natin sa bahay ni amo. Siyempre, bago pa lang tayo, mangangapa muna tayo, mangangapa sa ugali ng amo, mangangapa sa trabaho. Siyempre, lalo na kapag first timer ka, siyempre, hindi ka pa sanay sa pagkain ng Arabo, ganun talaga. Kasi ganyan din naman ako nung bago pa lang ako sa amo ko. Halos hindi ko makain yung mga pagkain nila. Pero nung nagtagal na ako sa amo ko, kahit tira ng mga alaga namin, kahit tira ng mga amo, kinakain ko na. Kasi syempre, ayaw din naman nating magutom. Para magkalaman lang yung tiyan natin, kahit ano kinakain na natin. Kasi malinis din naman sila kumain Alam naman nila yan, kasi alam naman nila yung mga amo na kinakain ng katulong yung mga tira-tira nila. Kaya malinis din sila magkain. So, ganun lang, Miss Abigail, yung ko sa'yo, yung tip ko sa'yo, tiisin mo na lang yan sa amo mo muna. Kamalima, kahit mga 5 months ka, hindi mo malayang 6 months ka na, hanggang maki-1 taon ka na. Kung hindi mo na kaya siya, sige, uwi ka na, magpaalam ka dyan sa amo mo, dalhin ka sa agency. Tapos, malalaman na lang natin kung totoo nga agency yung magbabayad ng ticket mo. Kasi kung ako lang naman yan, parang malabo yan na agency yung magbabayad ng ticket mo. Parang malabo yan kasi 2 months ka pa.
So, okay, sana napanood mo yung aking video. Ito lang yung tip ko sa iyo, Miss Abigail Ballesteros. Dito na po nagtatapos yung ating video. Maraming salamat. Thank you so much sa iyong pag-comment at pag-nood sa aking video. At sana manood ka ulit sa aking video na aking gagawin. Okay, maraming salamat guys. Ang gito lang yung ating video. Bye-bye!